bigyan natin ng priority ng preference ngayon ng mga kababaihan. Kaya we have Sister Lilia sharing to us this afternoon tungkol sa isang unnamed, hindi pinangalanang babae. Pero napakalaki ng kanyang naging contribution din in terms of what the Lord Jesus Christ are doing, no, during the time na siya ay nandito sa daigdig. Kaya welcome natin mga kapatid ngayong hapon ang ating kapatid from Mindanao, Ozami City, Sister Lilia Lim. Amen. Maraming salamat po, Pastor. Magandang hapon po sa ating lahat. At nagpasalamat din po ako kay Pastor Mario sa time na binigay niya sa akin na makapag-share tungkol din sa babae. At natatandaan natin na sa buwan ng Marso, 3 babae na po ang na-discuss. Una, si Deborah, nasa Judges, chapter 4 and chapter 5. Siya ay matapang. Siya ay isang ina at siya ay masunurin sa Diyos at siya ay punong-puno ng kaalaman. At ang pangalawang babae na pinag-aralan natin ay si Ana, ang natatanging buhay ni Ana. At alam natin na si Ana ay 7 taon na kasama niya ang asawa niya. Ngunit after 7 years, namatay yung asawa niya at naging byuda siya. At sa kanyang buhay bilang byuda, nagiging matapat siya sa ating Panginoon. At alam niyo ba mga kapatid, lagi siyang sumasamba, nag-aayuno at nananalangin. Lagi siyang nagpapasalamat sa Diyos at lagi siyang masigasig na nagpatotoo tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. At ang pangatlong babae na nabanggit last Sunday ni Pastor Mario ay si Esther na nasa chapter 1 and chapter 4. Mababasa natin ang buhay niya. Siya ay si Queen Esther. At natutunan natin na kahit saan tayo, gagamitin tayo ng ating Panginoon. At sa panahon ng mga kaguluhan ng buhay, isa lang ang gawin natin, tumakbo tayo sa ating Diyos. At ang pangatlong bagay, nagkaroon ng tapang si Esther na harapin ang hari para matulungan ang mga tao, mga relatives at ang lahat ng mga kasama ni Esther na mga Jews at silang lahat ay naligtas. Napakagandang mga examples mga kapatid. Isang judge, isang asawa na naging byuda, si Esther na queen. At ngayong hapon na to mga kapatid, pag-usapan din natin ang isang babae. Wala siyang pangalan. Hindi binanggit ang pangalan niya. Yung 3 was named Deborah, Anna, and Esther. But the 4th one is unnamed. Walang pangalan. Alam niyo mga kapatid, importante pangalan natin, di ba? Napaka-espesyal. Pero bakit naging espesyal ang babaeng ito na wala namang pangalan, hindi pinangalanan sa Bible? Ito po ay dahil sa kanyang katangi-tanging pananampalataya sa Panginoon. At ang title natin, The Unnamed Bleeding Woman. Walang pangalan na dinudugo na babae sa loob ng 12 taon. Napakahirap mga kapatid. Ako bilang babae, naranasan ko yung monthly na menstruation. Before lalabas yung menstruation, I know makarelate lahat ng kababaihan. Kaya nasabi ni Grace, bakit ako naging babae? Every month, nagme-menstruate. Buti sana lalabas lang na walang sakit na mararamdaman. Mga kapatid, lalong-lalo na sa mga kalalakihan, mga asawa natin. Alam nyo ba, dalaga pa kami, dumadanas na kami ng sakit. Meron kaming dysmenorrhea. At sa tuwing nagdi-dysmenorrhea,
Kung minsan, 1 linggo pa yan na pagtitiis, tsaka lalabas yung menstruation. Ang hirap, ano? Pero itong babaeng to, mga kapatid, for 12 years, imagine, 365 days in 1 year. I-times natin, times 12. Hindi ko na na-times mga kapatid, kayo na lang mag-mathematics. Yan, araw-araw, dinudugo siya. So para maintindihan natin at malaman natin ang kwento ng babaeng ito, basahin natin ang Mark chapter 5, verses 21 to 34. Okay, sa Tagalog po, kasi maganda po ang Tagalog. Mark 5:21 to 34. Si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa ay dinumog na siya ng napakaraming tao. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya'y lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa. Nag-aagaw, buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. 24, sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao, kaya't halos maipit na siya. Verse 25, kasama din doon ang isang babaeng 12 taon na dinudugo. Hirap na siya sa sakit na yon. At marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian. Pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Verse 28, sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Verse 30, naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo tinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo? Subalit, lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari. Siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit, sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Tayo po ay manalangin. Panginoon, ngayong hapon na to, kausapin niyo po kami. Minister unto us, especially all the women, Panginoon. Lord, kung sino man po ang merong mga dinadala sa kanilang puso, sa kanilang buhay, sa kanilang isip, sa karamdaman, Lord, I just pray that you will minister unto them, O God. Let your word be a living word, O God, that brings hope, joy, and healing. Maraming salamat sa buhay ng babaeng ito, Panginoon. Hindi kataka-taka kung bakit ang story niya ay nasa Biblia, Panginoon. Kahit wala siyang pangalan, Panginoon. Because name is not so important, O God. But faith is the thing that pleases you. Hindi mo makakalimutan ang tao na merong malaki at malalim na pananampalataya. Minister unto us, Lord, ngayong hapon na to, habang kami ay nag-aaral ng iyong salita. Thank you for using the life of this unnamed woman. We praise you and thank you, O Lord God.
In Jesus' name we pray. Mm. Amen. Amen. Bless. So kung napansin niyo mga kapatid, dito sa verse 1, makikita natin na si Jesus may balak na pupuntahan na ibang tao. Kasi si Jairo na isang pangulo ng sinagoga, siya ay humingi talaga ng tulong kay Jesus dahil ang anak niya ay may sakit. Yung parang dying na. At si Jesus ay papunta na doon. Ngunit habang naglalakbay si Jesus, sinusundan siya ng napakaraming tao. At ang mga tao doon, kabilang doon na sumusunod kay Jesus, ay itong babaeng walang pangalan. Alam niyo ba mga kapatid, itong babaeng walang pangalan, may karamdaman. Dapat nasa bahay lang, ang hirap lumabas, masakit ang katawan, 12 years na bleeding. Pero, pinili niya na lumabas, nakipagsiksikan sa maraming tao. At ito po, ang kanyang kwento. Sabi pa niya, isang hipo ko lang sa damit ng Panginoon. Siguradong gagaling ako. At alam niyo ba mga kapatid, itong babaeng ito, hindi siya pwedeng dapat na lumabas dahil ang babae nung panahon na yon, pag dinudugo, kinoconsider na marumi. Dapat hindi siya makipaghalubilo sa ibang tao. Dahil pag lumapit siya kahit sino, madudumihan din yung mga tao. Ngunit, nung panahon na yon, hindi na niya naisip ang tradisyon na yon. Ang naisip lamang niya, ang kanyang kagalingan. Hindi na niya inisip kung anong iisipin ng ibang tao. Ang nasa puso lang niya, ang lumapit. At kahit man lang mahipo ng kamay niya, ang damit ng Panginoong Jesus, siya ay gagaling na. Kaya ngayong hapon na to, tingnan natin ang qualities that made Jesus stop for this unnamed woman. Dahil si Jesus, ang balak niya ay pupuntahan niya ang anak na babae ni Jairus. Pero tumigil siya dito sa lugar na ito na dinadaanan niya. Ano ba ang dahilan o ang mga katangian ng babaeng ito na walang pangalan na nagpatigil kay Jesus sa oras na yon? Number 1, her worst and hopeless condition turned into desperation and aspiration for God. Alam niyo mga kapatid, ang kanyang napakalaking problema na hopeless na, wala nang doktor na makapagpapagaling sa kanya, ubos na lahat ng ari-arian niya. Kahit sinong doktor, hindi maintindihan ang kalagayan niya. Walang gamot na makapagpapagaling sa kanya. Lahat give up na. Ngunit sa kanyang kondisyon, itong babaeng ito, she turned her condition, worst and hopeless condition, into desperation. Anong desperation? Desperate siya lalo. Sabi pa niya, si Lord lang talaga ang makakatulong sa akin. And aspiration, nag-desire talaga siya. No, nag-desire talagang gustong-gusto niya na makita, ma-encounter si God. Yung iba siguro, suicide na. Pinapangunahan na ang takbo ng buhay nila. Gusto na nilang tapusin. Total, wala nang pag-asa. Ano pa ang dahilan para mabuhay? Pero itong babaeng ito, her worst and hopeless condition turned into desperation. Still, nandun pa rin ang kanyang napakamaliit, super liit na pag-asa. Walang iba kundi si Panginoong Jesus. Makikita natin yan sa verse 25 to 28. Sabi pa doon, kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na yon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. 27, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus.
Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. 28. Sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Mga kapatid, her problem, her worst, hopeless problem, become a desperation and aspiration for God. Exemplary. Ibang-iba mga kapatid. Yung iba give up na. Wala na. Tapos na. No? End game na. Pero siya hindi. She desired for God. She was desperate for God. Number 2 quality, mga kapatid. Because of her faith, anong nangyari? She received her miracle. Verse 29, anong sinabi sa verse 29? Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Wow, hallelujah! Nagkatotoo. Dahil sa faith niya, tumigil ang kanyang pagdurugo. Mga kapatid, 12 years na dinudugo. Tinitiis, naghihirap. Kinukutya ng tao. Hindi pwedeng humawak kahit sino dahil ang ibang tao ay madudumihan din. Parang neglected na ng society. Even doctors gave up. But because of her faith, she received her miracle. That is the second quality na makikita natin na nagkatotoo ang kanyang desire. Ang pangatlo na quality, mga kapatid, the reason why Jesus stopped. Number 3, Jesus stopped what he was doing and searched for the woman who touched him. Dahil sa pananampalataya ng babaeng ito, imbes na si Jesus ay dire-diretso dun sa bahay ni Jairus, tumigil si Jesus. Tinigil niya yung paglalakad niya, kahit yung mga anong ibang gagawin niya, at hinanap niya ang babae na humawak at humipo sa kanya. In verses 30 to 33, sabi pa dito, naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo itinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo? Subalit, lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhasay, alam ng babae nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Alam niyo mga kapatid, Jesus stopped because naramdaman ni Jesus merong kapangyarihan na lumabas sa kanya. Alam niyo mga kapatid, yung babae, pag hinipo niya yung ibang tao, sila ay nadudumihan. Ngunit yung babae, nung hinipo niya si Jesus, siya ay nilinis ng ating Panginoon. Hindi niya nadudumihan ang ating Diyos, bagkus tinanggal ng ating Panginoon ang maruming bagay sa katawan ng babaeng yun. So in number 3, Jesus stopped dahil naramdaman talaga. Kaya tayo mga kapatid, tandaan natin, kahit ano pa grabe yung situation natin, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Because katulad ng pinag-aralan natin kagabi, Sabado sa Bible study, alam nyo ba, yung lahat ng trials and testings na dumating sa buhay natin, minsan hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari sa atin. Minsan nagtatanong tayo, ano bang kasalanan ko, Lord? Bakit ito ang naranasan ko? Alam niyo ba mga kapatid, this is just a refining of our faith sa Panginoon. Sabi pa ni Pastor kagabi, mas maganda na dumanas tayo ng hirap, hindi dahil may kasalanan tayo. Mas okay pa na dumaan tayo ng trials and testings na wala tayong ginawang masama sa ibang tao.
dumaan tayo ng trials and testings dahil merong mga bagay sa buhay natin na ginagawa ang Panginoon katulad ng babaeng ito na God is developing the faith within this woman. Kaya po yung babae, sabi pa dito, siya'y nanginginig sa takot dahil huminto si Jesus. Siguro sa isip ng babae, naku, magagalit si Jesus na lumapit ako sa kanya, madudumihan siya. Dahil nagdurugo ako, baka mapagalitan ako. Nagpatira pa siya. At sinabi niya ang totohanan, ako po yun, Panginoon. Ako po ang humipo sa inyo. Dahil ang Panginoon hindi talaga siya tumigil. Kahit na sinabi pa ng kanyang mga disciples na, Lord, grabe ka naman. Hinahanap mo pa kung sinong humipo sa'yo. Naku, nagsisiksikan yung mga tao, natatamaan ka na kung sino nang bumabangga sa'yo. Tapos, tinatanong mo pa kung sinong humipo sa'yo. Hindi yung bumangga kay Jesus ang hinahanap niya. Ang hinahanap niya, yung babaeng merong pananampalataya. Dahil kapangyarihan ni Jesus na magpapagaling ng tao ay lumabas mula sa kanya. Number 4, Jesus acknowledged the result of this woman's faith, her complete healing and instantaneous healing. In-acknowledge ni Jesus, hindi niya pinagalitan yung babae. Bakit ka lumabas? Bawal sa'yo lumabas. Dinudugo ka, marumi ka, madudumihan mo yung ibang tao. Hindi. Jesus acknowledged. Iba ang nakita ni Jesus, ang pananampalataya ng babaeng ito. At dineclare ni Jesus that you are healed. Complete. Kompleto. Walang kulang. Instantaneous. Sa Bisaya pa, diha, dayon. Immediately, after touching Jesus, healing comes. Verse 34, basahin natin ang verse 34. Subalit, sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Sorry mga kapatid, pero na-touch lang talaga ako sa buhay ng babaeng ito. For 12 years, tiniis niya, nagtatago siya, tinukot siya ng ibang tao. Pero her hopes about Jesus healing her keeps her alive. Kaya ang babaeng walang pangalan ay mababasa natin sa Bible. Mga kapatid, hindi siguro problema sa physical ang problema natin. It could be emotional, financial, relational. Mga kapatid, let us use this unnamed woman as an inspiration. Kahit ilang taon mo nang pinagpipray, wala pang nangyayari. Yung iba naunahan ka pa. Pero isayo, wala pa rin. Mga kapatid, trials and testings will come into our lives is just to refine our faith at lalo nating makikita ang kaputihan ng ating Panginoon. This woman represents unnamed ordinary people. Nagre-represent ang babaeng ito hindi lang sa babae, kundi sa lalaki, bata, matanda, lahat. Ordinary people, common men and women na merong mabigat na dinadala, burdens, who turn their problems into desperations and aspirations for God. Mga kapatid, batang-bata pa, high school, tumatalo na ng building. Bakit ganon? Because they did not know that Jesus is the answer. Merong mga babae, tumatawid sa daan, sinasadya talaga para mabunggo, para matigil na ang buhay nila, pangunahan na nila ang takbo ng buhay nila because of problems. Mga lalaki tumatalon sa building, kung ano-ano nang ginagawa, they want to end their life. But you know,
This woman is the story of a love for God and an exemplary faith for the Lord to touch her. Alam nyo ba, God honors and rewards the faith of His children. Hebrews chapter 11 verse 6. Hallelujah. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasapalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, that's the reason why Jesus stopped. Ang Kanyang pupuntahan dapat is anak ni Jairus, but Jesus stopped. Why? Because of the faith of the woman. At ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. No, without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Alam niyo ba, God doesn't require great and enormous faith, but He sees and acknowledges faith as small as a mustard seed. Hindi kailangan na napakagrabing pananampalataya. Only it requires faith as small as a mustard seed. Matthew chapter 17 verse 20, sabi pa dito, sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin day, no, sa during Bible study, ano ba itsura ng mustasa? How small. Pero ganun kaliit na faith, yun talaga, it can move God. It can stop God. Titigil talaga si Lord at liningon. Sino humipo sa akin? Sinong tumawag sa akin? Sino naniniwala sa akin? And God will say, your faith has healed you. Amen. Hallelujah. So napakabuti po ng ating Panginoon mga kapatid. Kaya kahit isipin natin ordinaryo lang tayo na babae, ordinaryo na tao, common lang tayo, hindi tayo katulad ni Deborah na judge, hindi tayo katulad ni Esther na queen na merong pangalan, hindi tayo katulad ni Anna na siguro known pa rin siya, may pangalan siya. We could be an ordinary person na talagang nakatago lang tayo, hiyang-hiya tayo kung minsan pag hindi pa tayo magsasalita. Alam niyo ba, God is looking at our hearts. God is looking at our faith. And God honors and rewards those who have faith. Kaya po mga kapatid, let us use this unnamed woman as an inspiration for the month of March. Kaya po nagpapasalamat tayo kay Pastor Mario at kay Pastor Wilfred dahil nagbibigay-pugay po sila sa lahat ng mga kababaihan. Kaya po mga babae, huwag po tayong magalit o magtanong kung bakit tayo ginawang babae ng Panginoon. Meron po siyang reason. No, napakabuti po ni Lord. So God is good and we thank the Lord na for House of Refuge Community Center for giving room and acknowledging the importance of women. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po ngayong hapon na to. Lord, sa lahat ng salita mo, O God, Lord, use this, Lord God, as an instrument, Lord, to inspire us more. Lord, to be desperate for you, O God, to aspire more of you, O Lord, sa buhay namin. Kung ano man ang pinagdadaanan ng bawat isa, kung meron man undergoing trials or testings in life, Lord, use this as an example, Lord, not to give up. Dahil, Lord, may pag-asa. Lord, dahil ikaw ang aming pag-asa. In your presence, there is joy. In your presence, there is hope. In your presence, there is peace, O God. In your presence, there is strength. Because you are the answer, Lord, sa lahat ng pangangailangan namin. Maraming salamat, Panginoon. Bless each and every one of us and our families, O Lord. We praise you and thank you, O Lord. All this we pray in Jesus' name. Amen. 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 Maraming salamat. Isang natutunan naman natin ng mga kababaihan ang issue ng pagdudugo. Grabe.
Grabe talaga. And hanggang ngayon, na-experience ko ito at sinabi ko, tumigil ka na, tulungan mo ako. Hindi rin ako makabangon, hindi rin ako makatayo. And grabe noon, no, sa Old Testament, doon sa Leviticus, talagang pag may nakatouch na mga na dinudugo, sa tingin nila, they're unclean na. And we thank that Jesus provides for this cleansing of our sin. And isa sa pinaka-legacy na ginawa ng babae na ito ay yung narinig niya doon sa Mark 5:27 and 28. Nung narinig niya about Jesus, siya po ay, sabi sa 27, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya. So, dapat yung faith natin katulad ng mustard seed na naipakita sa atin sa screen na nakikipagsiksikan tayo mga kapatid para tayo ay magkakaroon ng places sa Panginoon sa mga ginagawa natin sa buhay. Kasi sabi nga paano mo ma-please ang God kung wala kang pananampalataya? So kahit daw sa kaliit-liitang buto ng mustasa ay magkakaroon ito ng halaga at ito ay magkakaroon ng bunga at magkakaroon ng daluyan sa iba't iba pa. So that woman na ngayon pa lang, kahit na hindi man natin nakita ang Panginoong Jesus, but by Spirit, mayroong Bible na pwede po nating itatouch every day. May Bible po ang kanyang salita. Pwede po nating itatouch and magsabi tayo na, Lord, pagalingin mo ako sa lahat ng bagay. Kasi, di ba, sabi sa Psalms 30 verse 2, I called you for help and you helped me. So, yun po ang mga na-experience ko rin sa buhay ng panahon na lungkot-lungkot ako dahil may naranasan kaming maraming failures, maraming sakit, maraming disobedience, but yet the Lord was healed me. And marami pong salamat sa buwan na ito ng Marso. Another experience at amin pong natutunan bilang isang babae. Desperation and aspiration. Back to you. Ay, ako na pala. So, palakpakan po natin si Sister Lilia at ang Panginoon dahil buhay na buhay ang Diyos sa mga naririnig natin, and our faith will heal us. Amen. Dadako po tayo sa ating Pastor Mario, meron kang sasabihin? Wala. Okay. And dadako po tayo sa ating prayer for UPGs. And sino po ba ang nakatuka dito? Sister Lilia pa rin? Sister Lilia pa rin. Okay po. Sister Lilia, Opo. our UPG. Yes po. Thank you, Sister